We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. 2 pesos hanggang 3 pesos and 75 centavos kada kilogram na dagdag presyo sa LPG ipinatupad. Ilang negosyante sa Batangas City dismayado sa taas singil. Samantala 2 pesos hanggang 2 pesos and 30 centavos kada litro na bawas presyo sa gasolina ipatutupad bukas October 3. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Halos 4 na pisong taas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG ang sumalubong sa mga consumer ngayong Oktubre. Ayon sa monitoring ng Department of Energy, aabot sa 2 pesos hanggang 3 pesos 75 centavos ang idinagdag sa kada kilo o mahigit 40 pesos sa kada 11 kilograms nito. Dahil sa mataas na presyo ng LPG, kahoy na ang ginagamit ni Mang Ronaldo sa pagluluto ng panindang banana cue. LPG raw ang kanyang ginagamit noong una, pero ang pambili sana nito ay dinagdag na lang daw niya sa kanyang ipon. Medyo malog-log pag sa gasol, kaso walang mahal. Uling na lang, sa kahoy pa, matipid-tipid. Dumadaing na rin daw ang mga customers ng LPG retailer na si Jen dahil sa mataas na presyo nito. Kasi sa sobrang taas ng mga presyo, pati sa bilihin lahat, pati yung mga customers namin umaangala din. Naku, wala naman po kaming magagawa kasi yun po talaga yung presyo na pina-forward sa amin. Ayon sa Department of Energy, epekto raw ito ng hoarding sa LPG ng mga malalaking bansa. Nagsisimula na po talaga magtimbak ng liquefied petroleum gas ang malalaking bansa, lalo na doon sa mga bansa na nasa northern hemisphere. Ibig sabihin, pinagkahandaan po nila ang winter. Samantala, good news naman para sa mga motoristang katulad ni Christian na gumagamit ng gasolina dahil may asahang 2 pesos sa tapyas sa kada litro. Epektibo bukas ayon sa mga kumpanya ng langis. 50 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ayos na ayos po sa akin yun, sir. Sa loob ng isang araw, nakakatatlong beses ako nagpapagas. Di malaking minus din po yun sa akin, sa aking gastos. Ang kadahilanan po sa pagbaba, kasi po mataas ang dollar. Tapos elevated pa rin po yung interest rate na pinatutupad ng malalaking bansa. Pero bahagyang tataas ang presyo ng diesel sa 40 centavos kada litro. Kaya ang hirit ng jeepney driver na si Mang Rodolfo, taas singil din sana sa pamasahe. Sa baba ng pamasahe, hindi man nataas. Pagka ako nauwi na, pagka wala na pa siya nauwi na para tipid diesel. Ayon sa Department of Energy, dahil pa rin ito sa production cut ng mga bansang Saudi Arabia at Russia. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Bagyong Jenny lalo pang lumakas habang patuloy ang pagkilos sa loob ng PAR. Tropical Cyclone Wind Signal nakataas sa ilang lugar sa bansa, bunsod ng bagyo. Naritong report. Lalo pang lumakas ang bagyong Jenny habang patuloy ang pagkilos sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan ng Pag-asa sa layong 600 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na 140 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 170 kilometers per hour. Kumikilos yan pa northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa latest bulletin ng Pag-asa, nasa ilalim ng signal number 1 ang Batanes, Cagayan kabilang ang Babuyan Islands,
northern at eastern portion ng Isabela, Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Hindi pa rin inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na lumapit o di kaya ay maglandfall ang bagyong Jenny sa Batanes. Posibleng lumabas ito ng PAR sa Huwebes o Biyernes. Apektado ng trough o extension nito ang ilang bahagi ng bansa, kasabay ng habagat na pinalalakas din ng bagyo. Base sa datos ng Metra Weather, may tsansa ng ulan sa Rizal, Laguna, Mindoro Provinces, Palawan at Quezon. Maaari ding ulanin ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. 21 anyos na rider patay matapos mabangga at magulungan pa ng kasalubong na truck sa Batangas City. Driver ng nakasagasang truck nasawi rin matapos atakihin sa puso ayon sa pulisya. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Mahal na mahal kita, anak. Alam mo yan. Sa iyo ang buhay ko. Ako'y nag-a-abroad para lang sa iyo. Alam ko naman na tayong dalawa lang. Iisa ka na, kinuha ka pa sa akin. Nagdadalamhati ang 44 anyos na amang si Hildy Pasupil ng Batangas City dahil sa sinapit ng kanyang nag-iisang anak. Dead on the spot ang 21 anyos na si Julius D. Pasupil, residente ng Barangay Santa Rita, Karsada matapos mabangga at magulungan pa ng kasalubong na truck ang minamanehong motorsiklo habang binabagtas ang kalsadang sakop ng Barangay Paliocan West ng kaparehong lungsod. Sa investigasyon ng pulisya, galing sa Barangay Libho ang truck habang papunta naman ang rider na si D. Pasupil sa nasabing barangay. Sumama umano ang pakiramdam ng truck driver kaya nasakop nito ang kabilang bahagi ng kalsada. Ang sabi ng anak na pahinante ay inatake daw ng stroke yung kanyang ama habang nagdadrive na naging dahilan para mawalan ng control doon sa kanyang manubela. At the same time, naagaw niya yung linya na tinatahak ng motor. Nabangga nitong unahang kaliwa ng truck itong parating na motor. Pagkabangga, nagkaroon ng collision, dire-diretso po yung takbo ng truck. Nagulungan po ng gulong ng truck itong ulo ng rider, kasama na rin po yung motor. Sa CCTV footage na eksklusibong ibinahagi sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog ng Batangas City RRMO, makikita ang rider sa kanang bahagi ng kalsada habang makikita rin ang truck na papalapit sa kanyang direksyon. Hanggang sa nabangga nito ang rider ng motorsiklo. Makikita rin sa CCTV ang pahinante na tumakbo sa likurang bahagi ng truck upang silipin ang nabanggang rider. Pagbalik nito, napansin umano nito na hirap na sa paghinga ang driver, tinulungan niya itong makababa ng sasakyan at humingi ng tulong. Agad dinala sa ospital ang driver ng truck ngunit binawian din ang buhay kaninang 1:00 ng madaling araw. Ayon sa pulisya, atake sa puso ang ikinamatay ng truck driver. Hindi pa raw muli nagkakausap ang pamilya at may-ari ng truck. Kung yun ay ililegal natin po, pwede po magbigay din po, pero huwag lang naman ganun kalaki. Kasi sasagot po, no? Justisya ang kailangan namin. Ang kailangan namin justisya para sa kanyang buhay. Hindi yan buhay kung ano man. Tao yan. Hindi siya nagkamali. Kailangang panagutan nila. Paalala ng pulisya sa publiko, Bago po kayo humawak ng manubela o bago kayo sumakay sa inyong sasakyan, tingnan niyo muna po yung inyong kondisyon ng inyong katawan, yung kondisyon ng inyong sasakyan, para po maiwasan natin ang aksidente. kasama si J. Armanhares, Denise Abante. Balitang Southern Tagalog. Rehabilitasyon ng Dumuklay Bridge sa Batangas City sinimula na. Pagsasaayos ng tulay target matapos hanggang sa April 2024 ayon sa City Engineers Office. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ito na nga yung hinihintay ng maraming residente, 220 calendar days. Yan yung bubunuin para sa rehabilitation project. Ang ibig sabihin, April 2024 ang target completion date ng pagsasaayos ng Dumuklay Bridge. Napatag at nalinis na ang driveway ng mga heavy equipment sa bahaging ito malapit sa sirang Dumuklay Bridge sa Batangas City. Gamit ang backhoe, patuloy sa pagtibag ng naglalakihang bato sa ilalim ng tulay. Ang matagal na panahong paghihintay sa rehabilitasyon, sa wakas, nasimula na rin. Mas mapapadali po yung mga biyahe ng Conde, yung bandang ibang barangay para hindi na rin po umikot sa kasi
mahirap din po sa mga estudyante. Yung medyo nainip din kasi pagka nga pupunta dyan, walang masakyan kasi gawa nga yung, ayun, natutuwa dahil Anong nakikita mo? nagagawa na siya. 18 manggagawa ang sabay-sabay na kumikilos sa rehabilitation project. Pansamantalang hindi nadaanan ng tulay dahil sa malaking butas sa kabilang dulo nito na nabakbak dahil sa nakaraang bagyong Paeng. Agosto hanggang unang linggo ng Setyembre ang unang anunsyo na masisimula ng proyekto. Ang materials natin hindi yung basta nabibili lang sa malalapit natin na hardware. So by ano pa rin yan? By process pa rin sila, nag-order sila, din yung deliveries po na materials din po. Paliwanag ng City Engineer's Office, hindi kailangang gibain ang buong tulay. Pagpapatibay raw sa magkabilang dulo ng tulay ang gagawin sa proyekto. Gagawa raw ng riprap at pagtatayo ng bakal sa ilalim ng magkabilang dulo ng tulay. Doon nila ipapatong yung kanilang riprap kasi doon sa part sa taas naman, doon may nauukab na lupa. So yung riprap natin, pataas natin hanggang doon sa flooring ng taas ng tulay. To ensure yung hindi na po siya patuloy na mag-erode yung lupa natin. 220 calendar days ang bubunuin sa rehabilitasyon. Ibig sabihin, sa April 2024 ang target project completion. Since open area to, sir, bale ang challenge lang dito is yung weather condition natin. Kasi kapag malakas yung ulan, yung agos ng ng tubig dito sa taas, pababa kasi talagang malakas. Posible pang magdagdag ng tauhan na gagawa sa tulay para mas mapabilis ang proyekto. Isa pa sa impormasyon na ibinahagi sa atin ng Batangas City Engineer's Office na kahit daw sa weekend ay patuloy yung pagsasagawa ng proyekto. Ang ibig sabihin, at kung matuloy na maganda yung panahon ay posibleng mapaaga pa yung pagtatapos ng proyekto. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Nasa 20 centavos hanggang 30 centavos ang itinaas ng farm gate price ng itlog ayon sa Philippine Egg Board Association. Bunsod daw ito ng mababang supply ng itlog dahil sa epekto na rin ng mga nagdaang bagyo at bird flu. Nakadagdag pa ang mataas na demand nito sa merkado. Pero sa kabila nito, positibo pa rin ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na mananatiling matatag ang supply ng itlog bago matapos ang taon. Posible rin daw na magbalik sa normal ang presyo ng itlog sa susunod na taon. Sa ngayon, nananatili sa 7 pesos hanggang 9 pesos and 50 centavos ang kada piraso ng itlog. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, Technical Assistant, TV Transmitter Technician, Vision Mixer, AM/FM Studio Technician, Electromechanical Engineer, at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ng careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. 22 anyos na lalaki patay matapos tagain ang kainuman sa Calawag, Quezon. Mag-inang sospek arestado. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Sa bakanteng loteng ito sa Barangay Sumilang, Calawag, Quezon, natagpo ang duguan ng magsasakang si Rene Boy Liano. May malaki siyang taga sa leeg na sanhi ng kanyang pagkasawi. Sospek sa krimen ang mag-inang Edna Monteclaro at Jonathan Monteclaro. Sa ulat ng Calawag Police, magkainuman ng 3 bago pa ang insidente at nang papauwi na ang biktima, sinundan daw siya ng mga sospek. During na nagiinom sila, walang nangyaring komusyon o sa argumento, sir. Doon na lang po, pag-alis po ng biktima natin, ay sinundan lang po siya ng 2. At doon na po nangyari yung krimen po, sir. Sa investigasyon, may relasyon sina Rene Boy at Edna. Hindi raw nagustuhan ng anak ni Edna ang ginagawa ng biktima sa kanyang ina habang nasa inuman. Sabi po ng sir, ng suspect po natin si Jonathan, during the course ng pag-iinuman po nila, sir, ay nakikita niya pong hinihipuy-puan po itong si nanay niya. Bilang anak ay
masama pong dating sa kanya po, nagalit po siya. Natunto ng pulisya ang mga sospek sa bahay na nila. Hindi na na-recover ang itak na ginamit umano sa pamamaslang. Sinusubukan pang makipag-ugnayan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa mga sospek at sa pamilya ng nasawi para sa kani-kanilang panig. Nahaharap ang mag-inang sospek sa kasong murder. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Kapistahan ng mahal na Birhen ng Santissimo Rosario ipinagdiwang ng mga deboto sa Padre Garcia, Batangas. Samantala, kapistahan ni St. Therese of the Child Jesus, ginunita rin sa iba't ibang simbahan sa Batangas at Laguna. Tunghayan yan sa report. Bit-bit ang kani-kanilang mga panalangin, pasasalamat at hiling na puno ng mga deboto ang Most Holy Rosary Parish Church sa Padre Garcia, Batangas para sa pagdiriwang na ika-332 taong kapistahan ng mahal na Birhen ng Santissimo Rosario kahapon, October 1. Ang Birhen ang kinikilalang patrona ng bayan. Alas 9 ng umaga ng pangunahan ni Reverend Father Jason Endaya OSJ, Provincial Superior ng Oblates of St. Joseph, Philippine Province, ang misa konselebrada. Magpasalamat tayo sa Diyos sa pagkakaloob sa atin ng ating mahal na ina. Pasalamatan natin ang Diyos na nagkaloob ng grasya upang malampasan ang lahat dahil sa pananampalataya sa Diyos at sa pagdadasal ng rosaryo. Samantala, nagdaos naman ang prosesyon noong Sabado, bisperas ng kapistahan, kung saan inilibot ang imahe ng Birhen ng Santissimo Rosario de Padre Garcia sa pangunahing kalsada sa bayan. Tampok din sa selebrasyon ng karakol at pagtatanghal ng polka sa nayon bilang pagpaparangal sa Birhen sa pamamagitan ng sayaw. Nagtapos ang prosesyon sa isang fireworks display na sinabayan ng mga deboto ng pagsigaw ng katagang Ave Birhen sa Garcia bilang pagpapakita ng kanilang pamimintuho at debosyon kay Birheng Maria. Samantala, napuno rin ng mga deboto ang mga misa sa Diocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus sa Los Baños, Laguna kahapon, kung saan ipinagdiwang ang kapistahan ng pinaniniwalaang mapaghimalang santo na isa ring Doctor of the Church o pantas ng simbahang Katolika. Alas 5:30 ng hapon, ang pangunahan ni San Pablo Bishop Emeritus Leo Drona ang banal na misa sa Dambana. Sentro ng homilya ang mga katangian ni Santa Teresita at ang pagiging mabuting halimbawa niya. Ipinagdiwang din kahapon ang kapistahan ng santo sa Archdiocesan Shrine and Parish of St. Therese of the Child Jesus and of the Holy Face sa Santa Teresita, Batangas, kung saan kinikilala siyang patrona. Ika-80 taong anibersaryo rin ito ng naturang parokya. Pinangunahan ng misa ni Monsenyor Ruben Di Maculangan, Vicar General ng Archdiocese of Lipa. Nagkaroon din ng parehong pagdiriwang sa St. Therese of the Child Jesus Parish Church sa Lipa City. Alas 10:30 ng umaga ng pangunahan ni Lipa Archbishop Gilbert Garcera ang misa konselebrada. Si Lipa Archbishop Emeritus Ramon Arguelles naman ang nanguna sa 5 p.m. Mass para pa rin sa kapistahan ni Santa Teresita. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Mas mababang sulfur dioxide emission na itala ng PHIVOLCS sa pinakahuling monitoring nitong weekend. Samantala, naranasang halos zero visibility sa Agoncillo dulot ng smog dahil sa paiba-ibang direksyon ng hangin ayon sa PHIVOLCS. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Halos mag-zero visibility sa Barangay Bangin sa Agoncillo, Batangas itong Biyernes dahil sa volcanic smog mula sa Bulkang Taal. Nagmemenor ng takbo ang ilang sasakyan para iwas disgrasya. Umabot noon sa mahigit 3,700 tons ng sulfur dioxide ang ibinuga ng Taal. Pero may bahagi sa bayan na mas kakaunti ang smog. Ang paliwanag ng PHIVOLCS, nangyayari yan dahil sa paiba-ibang direksyon ng hangin. There is a presence of smog in the vicinity, in the municipalities of Agoncillo, Laurel, Malvar. Malaking factor yung direksyon ng hangin. Baka towards that barangay yung hangin and then sa ibang areas naman wala. Ngayong umaga, mas nasisilayan ang bulkan. Sa nakalipas na surveillance kasi, mas mababang SO2 emission ang naitala sa 1,902 tonelada. May katamtamang steaming o pagsingaw ang na-record na umaabot sa 1,500 meters ang taas. Ipinaliwanag naman ng ahensya ang mga kondisyon sa paglalabas ng 24-hour monitoring ng paglalabas ng sulfur dioxide. For one, dapat may steaming. Dapat may steaming tayong nakikita. Kahapon walang steaming or kung meron man sa umaga lang, hindi na natin maabutan. And then, dapat din hindi maulan. Ang ulan kasi, again, madaling ma-dilute yung sulfur dioxide. Habang nananatili sa alert level 1 ang bulkan, mariin ang rekomendasyon ng pagbabawal na makapasok sa Taal Volcano Island at pagpapalipad ng anumang klase ng aircraft malapit dito.
Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. EAC General suwagi kontra Letran Knights sa score na 75-65. Samantala, ikalawang panalo ng JRU Heavy Bombers nakamit matapos talunin ang Mapua Cardinals sa score na 70-61. Narito ang report. Nakuha ng EAC Generals ang kanilang ikalawang pagkapanalo matapos nilang malamangan ang Letran Knights sa score na 75-65. Player of the game naman ang nagbabalik na player ng EAC Generals na si King Gurtiza na nagbigay ng 23 points para sa kanyang koponan. Ito na ang ikatlong pagkatalo ng Letran Knights at wala pa ring naiipanalong laro. Samantala, tinuldukan naman ng JRU Heavy Bombers ang pagiging undefeated ng Mapua Cardinals at tinalo ito sa score na 70-61. Malaki ang naging papel ng rookie Cardinals na si Patrick Ramos sa kanilang naging pagkapanalo na tinanghal na player of the game. May parehong 2-win and 1-loss card na ang dalawang koponan. Sa naging harapan naman ng San Beda Red Lions laban sa Benil Blazers, nasungkit ng San Beda Red Lions ang pagkapanalo, bounce back dahil matatandaang walang naipanalo ang Red Lions kontra Benil Blazers sa nakaraang season ng NCAA. At ngayong season, ibinigay nila sa Blazers ang ikalawang pagkatalo. Nanguna sa pagbibigay ng puntos para sa San Beda Red Lions sina James Payosing, Yuken Andrada at James Cortez na tinanghal rin bilang player of the game. Samantala, tutukan ang bakbakan ng Perpetual Altas kontra Arellano Chiefs bukas, October 3, alas 2 ng hapon at susundan naman ang San Sebastian Stags kontra LPU Pirates. Ivy Saunargasang, Balitang Southern Tagalog. Artificial intelligence at mga epekto nito naging sentro ng GMA Masterclass. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Hey, it's your girl Maya. What's up guys? I'm Marco. We're your Kapuso AI Sportscasters. Kasunod ng paglulunsad sa kauna-unahang AI sportscasters ng bansa na sina Maya at Marco, nagsagawa ng GMA Masterclass para sa GMA Integrated News, GMA Synergy at GMA Regional TV para maunawaan at mapag-aralan ang artificial intelligence technology at ang impact nito. Pagtitiyak ni GMA Network Senior Vice President and Head of Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso, walang empleyadong mawawala ng trabaho dahil sa AI at mananatiling best asset ng kumpanya ang mga empleyado nito. Bumuo na rin ang committee para pag-aralan ang AI technology at magiging guidelines para rito. We've also formed a subcommittee in GMA Integrated News to take an active role in looking into AI in news operations to ensure that should it be used, the technology will not compromise our non-negotiables as a news organization. Kabilang sa speakers ang data analyst at technologist na si Dominic Vincent Ligot na nagpaliwanag kaugnay sa generative AI. You have to think about how technologies evolved in the past and how we should transcend those technologies. Ganyan din yung AI. Nagsilbi ring speaker si Shafizan Johari, isang multi-platform news innovation lead editor ng media organization sa Malaysia. Pati ang reporter na si Mav Gonzalez na nagbahagi ng kanyang kaalaman sa paggamit ng AI ng isang media organization sa Singapore. The first reason kung ba't nila ginagamit ito ay to reduce effort on mundane and repetitive tasks. If you make the work lighter for them, then they will be able to produce better stories. Kabilang din sa speaker sina UP College of Law Associate Professor Attorney JJ Dicini at GMA Integrated News Digital Segment Production Specialist Gabriel Cayetano. AI cannot replace an entire generation, including Gen Z or any other generation. You just have to be part of the game and make sure you're making use of AI. Because after all, AI is worth trying out. There's a need for ethics in AI because we can't allow people to feed their addictions, right? And because I think there are serious social problems that can arise from that. Ipinakita rin sa masterclass kung paano nabuo ang AI sportscasters na sina Maya at Marco. Lest we forget, GMA has never been afraid to take risk, to take bold pioneering steps. The fact is, AI is here. The responsibility of handling it lies with us. I am glad we have chosen to face it with courage. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV.
Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ilang residenteng nakatira sa flood-prone area sa Batangas City nangangambang muling bahain. Samantala paglilinis sa mga creek at iba pang daluyan ng tubig, puspusa na bilang paghahanda sa epekto ng pag-ulan. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? IV, unang linggo pa lamang daw noong Setyembre nang muling linisan ang mga creek sa bahagi ng Barangay Santa Rita, Batangas City dahil sa pangamba ng muling pagbaha sa lugar dulot ng pag-ulan. Maaliwalas na panahon ang naranasan kaninang umaga sa bahagi ng Barangay Santa Rita, Batangas City kaya ang talyer na ito tuloy-tuloy ang pagtanggap ng mga trabaho. Pero ang welder na si Ato nangangamba pa rin daw sa banta ng pagbaha sa lugar lalo at batid niyang may bagyong pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Minamadali na raw niya ang mga trabaho bago paabutan ng pag-ulan. Pinalagyan na rin ng may-ari ng talyer ng mahigit 1 dangkal na simento ang bungad ng talyer upang hindi na gaano pumasok ang baha sa lugar. Ay nakaw, talaga naman kami maaari alpungahin na. Nung sakit sa paa. Di kami tigil. Siyempre, lunod dito. Aming talyer. Pahinga patitiyan. Sana masolusyon na rin na pagbaha. Kami maalulang kami pagkilos. Ayon sa Pag-asa, posibleng makaranas ng pag-ulan sa Kalakhang, Batangas ngayong hapon o mamayang gabi na epekto ng habagat. In general, nararanasan naman natin ay southwest monsoon na pinalakas ni Bagyong Jenny. Hindi naman po sa inaasa maglalandfall. So dahil siyang lumabas, kung hindi magpapagay yung direction niya, sa Friday. Hunyo nitong taon na magsagawa ng paglilinis at pagsasaayos ng daluyan ng tubig ang Department of Public Works and Highways sa lugar. Bumilis daw ang paghupa ng baha sa lugar dahil sa isinagawang paglilinis. Puspusa na rin ang ginagawang paglilinis sa mga creek na pinagmumula ng baha sa barangay. Pagtitiyak ng pamunuan ng Barangay Santa Rita, nakikipag-ugnayan na sila sa DPWH para sa pangmatagalang solusyon sa problema ng pagbaha sa lugar. Paluluangin itong drainage system nila at palalalimin para yung elevation ng kanal tuloy-tuloy talaga sa lagnas. Nakikiusap ako sa mga kabarangay na kaunting tiyaga, kaunting kooperasyon at maayos din ito. Posible rin daw na bago matapos ang taong 2023 ay masisimula na ang pagpapalawak ng drainage system ayon sa pamunuan ng barangay. Tumawag at nagpadala na ng mensahe ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog News Team sa DPWH, ngunit wala pa silang tugon. IV, sa panayam natin kanina sa pamunuan ng barangay, nakatakda raw ang muling paglilinis ng mga creek at drainage sa ikalawang linggo ngayong buwan upang mabawasan na ang mga nakabarang putik at basura na nagiging sanhi umano ng pagbaha sa lugar. IV. Maraming salamat, Denise Abante. Family Feud muling mapapanood ngayong hapon, 5:40 p.m. Samantala, Barbie Forteza at Faith Da Silva kumasa sa Beauty and a Bit dance trend. Narito ang report ni Hazel Alviar. Season break is over dahil mapapanood na mamaya ang Family Feud with more exciting surprises. Si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes pa rin ang magsisilbing host ng top rating game show. Mapapanood mamaya sa unang episode ang mga cast ng The Missing Husband. Sa bagong season ng Family Feud, asahan ang mga bagong pakulo na mas lalong magpapa-excite sa mga manunood. Bukod dito, magkakaroon ng special episodes kung saan mga batang 7 to 12 years old ang contestants. Makihula na sa favorite family game show ng bayan, ang Family Feud, simula mamayang 5:40 ng hapon. Samantala, kumasa naman ang maging sino ka man stars na sina Barbie Forteza at Faith Da Silva sa Beauty and a Bit dance trend. In character silang sumayaw nito bilang sina Dino at Betty. Aliw naman dito ang mga netizens na tila kinikilig sa kanilang mga komento. Samantala sa Love Before Sunrise, unti-unti nang magkakamabutihan si Atom at Stella. Pero darating na si Zarina, ang karakter na ginagampanan ni Andrea Torres. Paano kaya nito maapektuhan ang nabubuong love story ng dalawa? Ang mga eksena sa Love Before Sunrise, abangan mamayang 5:40 ng gabi pagkatapos ng maging sino ka man. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog.
Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 84 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.